Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa harap ng ating Panginoon sa ating buwanan paghuhubog, ika-4 na linggo ng buwan. At halos maalala natin na isang buwan na nakakaraan ng ating pinagdiwang ang kapistahan ng ating pinakamamahal na tagapagtatag na si San Jose Maria Escriba, patron ng o santo ng mga ordinaryong tao. At sa buwan ng Hunyo, maraming naggumunita sa kanya sa pamagitan ng misa o yung mga iba't ibang paraan para ipakilala siya sa atin na marami sa atin siya ay kilala na maraming taon. Pero meron pa rin natural na nagtatanong, sino bang santo yan? No? Ngayon ko lang narinig. So, natural. Talagang sa karamihan at abala mga tao, meron talaga na meron pang mga kaibigan na atin makakausap na hindi pa nila kilalang kilala. Malamang narinig na nila dahil nabanggit sa homilya ng kanilang paroko, pero hindi masyadong klaro. Ganun pa man, noon tapos na yung kanyang kapistahan, pero hindi lang Hunyo, pati Hulyo, pati Agosto, sa buong buwan, ay ating dapat siyang maalala tuloy-tuloy. Lalo na kung ating alam na ang kanyang paliwanag para sa ating lahat yung tinutukoy niyang kabanalan na tinuturo ng ating simbahan na para sa lahat. No? Mabuti naman kung ito'y para sa mga doktor lang o para sa mga teacher, sa mga magagaling, no? Na intelihente. At yung sa karamihan ay wala. Pwedeng hindi na nila kilalanin. Pero hindi ganun. Ating alam, sino ka man, saan ka man sa lipunan, may relasyon na ating pag-usapan sa harap ng Panginoon na ako ba'y tinatawag din na maging banal? Ako na abalang-abala sa aking trabaho, ako'y nasa kamunduhan naming iba't ibang negosyo, o ako'y successful at walang panahon masyado, no? Maliban sa ilang saglit na pagdarasal man lang o tuwing linggo. Ganun pa man, ating uulitin at ipapaalala. Mahalaga na siya ay mapa sa atin, no? Yung kabanalan na tinutukoy. At lalo na sa ating paksa ngayong recollection, itong unang meditation natin, tungkol sa karamihan na tayong lahat ay galing sa pamilya. Family. No, yun, ano kaya? Paano nagkaroon ng pamilya? Saan ako galing? Saan tayo galing?
kung hindi kay tatay at kay nanay. Nagsimula doon. At paano nagsimula na si tatay at nanay ay nagsama? Dahil ang kagustuhan ng Panginoon para sa karagdagan ng mga tao sa mundo ay sa pamagitan ng isang lalaki at isang babae, Adan at Eva, na sila'y nagsama at nagkaroon ng kanilang anak. Doon pa sa simula. At mula doon hanggang sa kasalukuyan, dumadami ang tao at bawat isa magtatanong, sinong tatay ko? Sinong nanay ko? Alam natin kung sino. Kung sinong nag-alaga, sinong nagbigay buhay sa atin. At tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kung si tatay at si nanay ay tayo'y hindi pinabayaan, inalagaan, pinalaki, pinaaral, tinulungan tayo, habang tayo'y taon-taon na lumalaki, no? Nandun sila, nakasuporta. Si nanay abala sa trabahong bahay, no? At si tatay naman, makita natin na sila ay lumalabas at siya ay nagtatrabaho sa opisina o sa kanyang sariling negosyo o sa inyong konting hanap buhay, no? O sa kanyang pagiging technician o sa kanyang pagiging karpentero o mangingisda o magsasaka. Lahat yan makikita natin na doon tayo nagsimula sa pamamagitan ng kanilang trabaho at binuhay ang kanyang pamilya. At mapabuti man, mapasama na makikita natin dahil sa magulang ko, ganito ang aking kiranatnan. Ito ang aking natutunan. Mabuti, masama, o wala. Siyempre gusto natin at hinihiling natin sa Panginoon, sana itong mga magulang at magiging magulang ay maganda ang kanilang paghahanda mula pa sa nagkakakilalanan. Dahil hindi naman biglaan sila magsasama at sila na yung tatay-nanay. Kundi bago sila magdesisyon, kikilalanin, sino ba itong aking mapapangasawa? No? Excuse me. Na ito'y magiging ina ng aking mga anak. Ito magiging aking asawa habang buhay. Hindi sabing may kontrata tayo 5 taon o 10 taon. Subukan natin. Subok lang. Walang subok. Para sa Panginoon, ang kanyang itinalaga sa babae at lalaki, kapag sila'y nagsama, habang buhay. Ang kanilang pangako sa isa't isa, till death do us part. After all naman talaga, ilang taon lang mabubuhay ang bawat isa. Hindi naman sabing, wow, kahaba, maliban yung mga naunang sa lumang tipan, no? 100, 200 ang haba. Tsaka sila yumayao. Samantalang tayo dito, pag dumating ng senior, bonus na. Dagdag ng 10, dagdag ng 20, at gano'n na lamang, bihira yung 100. Kaya, ating inaalam, ating susuriin kung itong paghahanda na mag-asawa talagang handa at kilala. At yung kanilang commitment for life. Katapatan. Hindi subok. Kanilang hinihiling ng grasya sa matrimonyo. Maliban sa kanilang pagkakakilala sa isa't isa ng ilang buwan o 1 taon, 2. Ang iba mahaba-haba pa.
Dahil mula pa sa college, naghahanda pa, nagtatrabaho na, inabot na 5 taon saka nagkaroon ng desisyon. Handa na tayong dalawa, magpapakasal na tayo. Pwede na tayong magsama. Ating hahanapan ng bahay. O magpapatayo ng kanilang sariling bahay para sa kanilang magiging mga anak. Natural. Bago magdesisyon ang mag-asawa, pamilya. Hindi lang silang dalawa. Alam ng Panginoon. Hindi lang sa dalawa na nagmamahalan, yun na yun. Nasa sa kanilang isip na pag tayo nagsama, dahil magkakaroon ng bunga. Yun ang pinakamahalaga sa matrimonyo sa isang pamilya. May bunga. Pader, paano yung walang bunga? May mga kilala ko dyan talaga wala. Ayaw hindi magkaanak. Hindi pinagkakalooban. O matagal, inabot ng 5 taon, 10 taon, nagkaroon ng isa. Well, meron din na malamang kalooban ng Diyos na sa mag-asawa, kahit na anong gusto nilang magkaanak, dahil may diferensya ang katawan, hindi magkaanak. At magmamahalan pa rin sila. Pamilya pa rin na mangyayari sa kanila at malamang yung magiging pamilya nila, yung kanilang paglilingkod sa bayan. Kung sino man, kung teacher man ng mga estudyante nilang tinuturuan, yun na yung magiging mga anak nila. Pero sa karamihan, sa lahat, yung kanilang pamilya, may 3, may 5, may 8 na anak na ipinagkakaloob ng Diyos. Paano ng tatay at nanay pinahalagahan yung kanilang papel? Ano yung pinagkaloob ng Diyos sa kanila bilang maging tatay at nanay, at mula nang isilang ang bata hanggang sa siya'y lumaki, yung suporta, yung pangaral, yung edukasyon ng bata na manggagaling sa magulang. Natural, papaaralin sa public school, sa private school, mataas ang bayad, may kaya. Pero ganun pa man, hindi lang yung eskwela ang magtuturo sa mga mag-aaral, kundi mismo yung eskwela magsisimula mismo sa loob ng bahay. Dahil yung mga bata habang lumalaki, makikita kung si mama at si papa ay nagmamahalan sa isa't isa, kanilang makikita yung tulungan, yung lambing, yung pagmamahal, si tatay kay nanay at si nanay kay tatay. Kita ng mga bata, masaya. At pinakikita sa mga bata na unti-unti makikita nyo, nagmamahalan sila. Ay di yung mga bata matututong magmahal din sa nanay at tatay. At sa isa't isa, sa kanila, sa mga magkakapatid, nandoon na rin nila natutunan sa loob ng bahay. Kaya yun ang dapat natin makita sa pamilya. No? Doon, eskwela. Eskwela ng pagmamahal sa isa't isa, lalo-lalo na eskwela na naituro at naipakita ng magulang sa mga anak para sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Dahil kapag yung mga bata ay lumalaki na at pwede nang isama para sumama sa kanilang pagbisita sa simbahan o sa kanilang pagdalo sa misa tuwing araw ng linggo na ituturo ng magulang sa mga bata, sasama yung mga bata. Alam kung bakit sila naroon isang oras. Tinuro ni nanay, ni tatay. Si tatay, nanay, nandoon palagi halos kahit na araw-araw. Dahil gusto nila na makadalo sa misa at makatanggap ng katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Maipaliliwanag din doon sa bata para maunawaan ng bata. Talagang in love ang aking mga magulang sa ating Panginoon. Gusto nilang masaksihan yung kanyang pasyon
at pagkamatay at pagkabuhay sa krus. Kaya sila dumadalo araw-araw. So paglaki ng mga bata na tama na sa isip, sila din ay kusa gagawin na rin nila. Dahil nakita sa magandang halimbawa. The good example, importante sa pamilya, importante sa tatay, nanay, na yung tinuturo nila, makita muna. Hindi pa sinasabi, nakikita na ng mga bata sa magulang. Very, very important sa mga magulang na narito, nagre-recollection at nakikinig nga at ating susuriin, may matututunan ba, may makikita ba sa akin ng akin mga bata o siguro ngayon malalaki na sila at kanila pa rin masasabi na sa katandaan ng aking mga magulang nakikita ko pa rin yung kanilang pagmamahalan dahil kailan lang namin pinagdiwan yung kanilang silver anniversary wedding or 50th dahil sila'y nasa 70, pasado na ng 70, 50th wedding anniversary. At nagmamahalan pa rin sila, sama pa rin sila, nagkikwentuhan pa rin sila. Dalawa kung silang dalawa lang o kasama yung mga apo, kalaro. Example. That is the real best education na kailangan ng ating lipunan. Kaya ating ipinapaalam nga at kahalagahan ng pamilya, huwag masira. Huwag kumbaga yung si tatay dahil walang oras, hindi na nakakauwi na sa tamang oras. Ginagabi. Noon, hindi ngayon, pandemic. Pero yung dati, kailangan nasa oras, nandiyan na para sumabay kumain, wala pa. Kailangan ng sama-sama sumimba, wala si tatay may overtime. Hindi makasama o hindi halos hindi nagsimba. Dahil ganun ang kanyang trabaho na nawala na trabaho. Pero pagdating sa paglilingkod at pagsamba kay Lord, ay mahalaga din na makita ng mga bata, mapahalagahan ng mga bata na walang tatalo. Kahit na anong job order overtime na para yung oras para kay Lord, 1 oras, 2, hindi niya ipagkakaila. Di napakaganda, tama lang. Yun ang dapat na ating paningin sa mga pamilya na ibig natin maikalat sa iba pang pamilya. Malaman ng mga tatay, nanay, yung ang nasabi natin, nagsisimula pa lamang at kung hindi nila alam, mapaalam natin sa kanila. Kaya sa ating mga eskwela, hindi lang yung mga bata nakapasok na at tinuturuan na ng mga teacher, kundi pati yung mga magulang, inaanyayahan na may formation sila, may paghuhubog sila. Grade school, may mga seminar, may mga talks na binibigay para sa mga magulang, para sila nakikinig at inaalam na karagdagan kaalaman para sa mga magulang. Para maging epektibo ba? No? Kasi kung hindi ka mag-pick up sa iba, yung nakakaalam, yung may eksperyensya, hindi natin alam na nagkukulang pala tayo ng pangaral sa bata. O yung dapat na makita ng bata, hindi nakikita dahil hindi natin isinasabuhay. Di may pagkulang ang magulang. Pag nagkulang ang magulang, magkukulang din yung mga anak. At pag nagkulang yung anak, pagdating sa lipunan, walang maipakikita. Dahil wala. Kaya yun ang ating hinihiling sa Panginoon ngayon na wag man sanang sirain ng mga pamilya, lalo na pagka may mga issue, na pamilya gusto walang bata, kung hindi nagustuhan pwedeng abort, kaya payagan ng abortion, kung hindi pa oras at
na nagkaroon ng bunga yung relasyon ng mag-asawa, pwedeng maabot kahit na almost 8 months, pwede pa. Ewan ko kung sa Estados Unidos o saan bansa ito pinapayagan. Mali. Doon pa lang, tinuturo na ng simbahan at ng Panginoon Diyos, may buhay na yan. Kahit na 1-2 araw pa lamang na nagkaroon ng bunga yung relasyon ng mag-asawa, hindi na natin pwedeng galawin contraception or pills, yung mga ginagamit nung dati. O dahil nga sa trabaho na wala dito, lalayo si mister, mag-OFW or vice versa, yung nanay at yung tatay nandito, magkakahiwalay. 2 taon, 3 taon. Bibisita siguro ng 1-2 buwan, pero hiwalay. Sa pagkahiwalay nila, kawawa naman yung mga bata. Hindi matuturuan ng tamang pangaral. Magkukulang. Ay di maapektuhan talaga yung kanilang paglaki. Hindi lang sa kasalukuyang buhay, hindi lang sa kanilang relasyon sa Diyos, pati yung kanila, pag sila naman ang magiging magulang, sila na ang susunod. Hindi rin nila alam paano palakihin yung kanilang mga anak. Dahil mismo sila, hindi nila naramdaman o natanggap sa kanilang sariling magulang. Kaya patong-patong lang yan at hindi maganda ang darat na natin. Kaya sira, sabihin natin, broken families. May tatay pero hiwalay o magkalayo o nag-aaway, magkasama pero hindi magkasundo, no? O hindi makita, nagsasama pero hindi makita, nagmamahalan. Dahil maya-maya, makita na ng mga kasama sa bahay, nag-aaway, may alitan, alam mo na, tayong mga tao, may mga kahinaan, may kayabangan, may sariling pag-iisip, na kung hindi marunong magbigay, o hindi nagdarasal at marunong umunawa, o magpatawad sa ating kapwa, o makalimot ang kanilang nagawang kamalian sa atin. No? Hindi natin makalimutan. At naiinis pa tayo at gusto nating gantihan. Hate. Pwede ba yun, Lord? Pwede ba yun? Natural. Sasabi niya, no? Love your enemies. Kaaway mo ba si mister? Siya ba yung iyong enemigo na gusto mong gantihan? Hindi pwede. Inuutos nga na dapat magmahalan hanggang sa kamatayan. Ngayon ang nakikita natin sa mga pamilya, dahil hindi nagdarasal o hindi malapit sa Diyos, yun ang problema. May mga hindi tama. Hindi masaya. Ay sa pandemic ay nasa bahay lahat. Yung mga bata, online. Si mister, online, work at home. Si Mrs., ganun din. At dapat nandito tayo para sa ating tanghalian o hapunan, magkakasama. Hindi tulad dati, kanya-kanya na lang dahil abala. Ngayon ay magsasama. Sana mabuo natin ang pamilya, maging masaya. Dahil pag masaya ang pamilya, madaling makita ang Diyos sa loob ng pamilya. Hindi na sa labas. Dahil sa labas, paano mo makikita siya kung mismo dito sa bahay, wala si Lord, wala si God. Wala si Jesus. Hindi natin nababanggit o hindi man natin naanyayahan, tayo magrosaryo. Sabay-sabay dahil nandito man din tayo pagkatapos ng hapunan, no, bago tayo magsimula magligpit, makapag-rosaryo tayo sama-sama. Ay biro mo yun. Pinag-iisa ni Mama Mary yung pamilya. Nagdadasal. Ay di pagka may konting hindi pagkakaunawaan, madaling magbigayan. Babaliwalain natin. Okay, si tatay naman yan. Ay, si nanay naman yan. Oo, pero madali.
Otherwise, hindi ganun kadali. Yung away, dumarating sa magulo, nagkakagulo ang labas. Kaya, ang ating hilingin sa Panginoon, sana ating pamilya, inyong pamilya, maraming pamilya, no, na matuto. No, maalaman itong ating pinag-uusapan ngayon na sana sa ating sariling loob, maisama natin si Lord. Maagaya natin ang modelo ng Holy Family na tayo may devotion to the Holy Family. Simple lang sila kasi special na pamilya to. Isa lang yung anak nilang inaalagaan. Ang ating karpentero San Jose at si Maria na tumugon maging ina. At yun ang kanilang talagang inalagaan. At abala si Jose, si Maria sa bahay, at yung bata na kanilang pinalaki hanggang sa lumaki na nga at yung 3 taon na siya'y nasa publiko na, yun na, talagang ipinakita na ni Lord ano yung kanyang mission na maipaalam sa atin. Ating hilingin ang Holy Family na sana ang tatay, ang nanay, ang lahat ng mga magulang, mga anak na matututo sa mga magulang, turo ng magulang, mga anak ituturo din sa kanilang magiging pamilya at magiging anak. So para lahat ng pamilya, no? Sana. Pero sabi nga natin, may mga issue na hindi nagkakaunawaan, na nagkakagulo, sana isama na natin sa ating dasal, sa ating request ngayon sa ating first meditation, maging tulad ng Holy Family, no? Sa pamagitan ng ating mahal na ina at ni San Jose na siya yung ating devotion ngayong taon, Year of Saint Joseph. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng ating pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi, pagganap sa harap ng Diyos. Ninanais ko ba na dalahin ang liwanag ni Kristo sa tahanan ng aking mga kaibigan at mga kakilala? Tinutulungan ko ba sila ng buong puso na makita ang kagandahan ng isang tahanan kasama ang Diyos sa loob nito? Nag-oorganisa ba ako ng mga makabuluhan at masayang pagtitipon ng mga pamilya? Nag-iimbita ba ako ng pagbabakasyon o pagsasama-sama ng mga magkakaibigan pamilya? Ako ba at ang aking asawa ay nagpapakita ng magandang halimbawa tungkol dito?
Humihingi ba ako ng tulong sa Panginoon upang lagi kong mahalin ng aking asawa ng buong katapatan? Pinapahalagahan ko ba na ako ay tinatawag ng Panginoon upang gawing banal ang buhay may asawa sa pamamagitan ng ibayong pagmamahal sa aking asawa sa araw-araw? Masaya ko bang tinatanggap ang mga katungkulan ko bilang isang may asawa? Ginagawa ko ba ang tama upang mapanatili ang aking katapatan sa aking asawa? Ang aking bang pakikitungo sa ibang mga babae ay ayon sa wastong pamamaraan at pagkilos? Ipinapaalala sa atin ni San Pablo na dala-dala natin ang kayamanan ng liwanag ni Kristo sa isang sisidlang lupa. Mapagpapakumbaba ko bang hinihiling sa Panginoon ang pagkakaroon ng kabutihan ng banal na kadalisayan? Ang aking bang mga iniisip, pagkilos, pagsulyap, pagkontrol ng imahinasyon at damdamin ay nagpapakita ng kalinisan ng aking puso? Kung kinakailangan, ako ba ay nangungumpisal upang matulungan ako ng Diyos sa mga bagay na ito? Ang kadilisayan ng puri ay nangangailangan ng kababaan loob o bang pinapangalagaan nito ang panloob na kaanyuan ng tao at nagpapakita ito ng pagkamapagdamdam ng kalinisan puri. Ito ay gumagabay sa atin upang tumingin ng wasto at kumilos ng ayon sa dignidad ng tao. Ito ba ay pinahayag natin sa pamagitan ng ating kasuotan at ng maayos na pakikipag-usap at pakikitungo sa iba? Ako ba ay gumagawa ng mga bagay na hindi tama o may kawalang galang sa mga kababaihan?
Ako ba ay nagpapakita ng magagandang halimbawa sa akin mga kakilala at kasamahan na ang kalinisang puri ay maaari naman talagang mangyari at makamit, at ito ay makakapagdulot ng tunay na kasiyahan sa tao? Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpakumbaba, puso't mapagtapat. Ang akin bang mga kahinaan ay nagpapalapit sa akin sa Diyos sa pamamagitan ng aking sariling kahiyaan at pagpapakumbaba at ng aking kamalayan tungkol sa kabutihan niya? Pinapahalagahan ko ba na bilang isang ordinaryong Katoliko, ang penitensya ay isang Kristiyano ay hindi tungkol sa mga malalaki o pambihirang mga bagay. Manapay ito ay dapat katuunan sa paghahanap at pagtupad natin ng mga maliliit na sakripisyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa paglilingkod ni Jesus at ng kanyang mga disipulo sa mga tao, maraming mga pagkakataon na halos hindi na sila makakain. May mga panahon ba na tumatanggi din ako sa pagkain? May mga panahon ba na sinasadya kong kainin ang mga pagkain hindi ko masyadong gusto at ito ay hindi ko ipinahalata sa mga ibang tao? Tinatanggap ko ba ng maayos ang mga maliliit na kahihiyan o pagkakamali sa isang masayang pamamaraan? Humihingi ba ako ng tulong sa mahal na Birhen upang pangalagaan at patibayin ang kasal naming mag-asawa? Nagsusuot ba ako ng eskapularyo ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, Our Lady of Mount Carmel, at pinapalaganap ko ba ang debosyon sa kanya? Ako ba ay nagagalak at lumalakas ba ang aking loob sa paniniwalang ang mahal na Birhen ay laging
nakahandang tumulong sa oras ng aking kamatayan? Pagsisisi. Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang talk para sa ating 4th Sunday of Recollection in Filipino. Namimiss ko yung panahon na magkakasama tayo sa simbahan sa Southridge. Nakikita ko kayo at nakikita mo din ako. Ngayon, hindi ko kayo nakikita pero nagagalak ako na andyan kayo online. Ang paksa natin ngayong umaga ay tungkol sa chastity. Sa wikang Pilipino, ito ang ibig sabihin ay puri. Mas madali sana ibigay ito sa English, pero kakayanin naman natin na maibigay ito sa Pilipino hanggang maaari. So bago ang lahat, kung mukha nung ginagawa natin dati, magdasal muna tayo bago tayo magumpisa. Gusto nyo tumindig o umupo, okay lang. Ako, upo na lang muna ako. Baka masira itong nakasetup na itong online computer. Sige, magdasal lang muna tayo ng Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Paul, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Umpisa natin itong paksa natin na chastity at balikan natin ang 7 sakramento. Yung unang 4 na sakramento ay para sa lahat ng Katoliko. Nangunguna dito na tayo lahat, Katoliko tayo, ay nabinyagan tayo, baptism. Pangalawa, baptism para mawala yung kasalanan na namana natin sa ating mga magulang, Adam and Eve. Pangalawa, ang kumpil para tibayin ang ating kaluluwa at maging mabuting tao, sundalo ng Diyos. Pangatlo, ang penance. Ito yung pagsisisi sa ating mga kasalanan at para makamtan natin yung pang-4 na sakramento, ang Holy Eucharist. Ito yung komunyon. Ang Diyos ay naglikha ng lalaki at babae para magbunga ng anak at magkaroon ng pamilya. Sila ay ikakasal na sa banal na sakramento na ang tawag natin matrimony. Malaking kasalanan kung magsasama tayo, lalaki at babae, itira sa isang bahay na hindi kasal sa simbahan sa sakramento ng matrimony. Huwag sana mangyari na magagamit natin yung salita na live-in. Malaking kasalanan ito. May pinili ang Diyos ng mga espesyal na lalaki. Itong mga lalaki na ito ay inaalay ang buong buhay nila sa Diyos. Hindi sila mag-aasawa. Ang mga taong ito, buong buo ang loob nila na iaalay sa Diyos, na tumulong sa tao para mapalapit sa Diyos at makamtan ang langit. Ito yung mga
pare, mga numerary, mga brother. Tawag dito ay celibacy. Ang sakramento na nauukol dito ay para sa pare, ang tawag dito ay holy orders. So yung huling sakramento, wala nang kaugnayan dito sa ating paksa. Pero banggitin ko na rin, ito yung anointing of the sick. Anointing of the sick, dati tawag dyan extreme unction. Pero natatakot ang mga tao, bakit? Mamamatay na ba ako pag binigayan? So kung magkasakit kayo, medyo malubha, lalabanan natin, mahaba pa buhay natin, pero magpa-anointing of the sick tayo. Isa pa nga palang naisip ko, itong mga hindi mag-aasawa, siguro sasabihin nyo, bakit ganun? Di ba normal na magkaroon ng anak ang isang lalaki at sa babae? Pero mas marami silang anak sa atin. Tawagin na lang natin spiritual children. Sa dami ng mga tinulungan nila na mapalapit sa Diyos. Mga anak din nila ito, mga spiritual children. Sa mga binata, yung mga nakikinig sa atin dyan, hindi ko alam, siguro kalahati ba sa inyo may asawa, kalahati ay mga binata pa. Okay, paano naman yung mga binata na wala pang asawa? Well, hindi sila dapat magka-relasyon sa kaninong babae, kasi nga, parang live-in din yun. Hindi rin mabuti yung binata ka na mahigit sa isa ang girlfriend mo. At pinapaasa mo pa sila na ikaw lang ang babae sa buhay ko. Pakakasalan kita. Hindi tama yon, hindi nakakatawa yon. Masakit yon. So wag sana niyong gagawin. Siguro naman kayo, hindi niyo ginagawa yon. Maaring baka dapat paalala niyo sa mga kaibigan niyo. So paano naman yung mga binata na lampas ng 40 anyos? Kinakantsawan ba niyo yung mga kaibigan niyo, lalo na yung mga sa inyo na may asawa na sinasabi nyo, matandang binata na kayo. O hindi naman ang lalaki, alam mo, lamang tayo sa babae. Kahit na 40 na tayo, umabot tayo ng mga 60, pwede pa rin tayo mag-asawa at magbunga ng sanggol. Pero ang babae, pag dumating na siya ng 40, mahirap na yun, no? Mga anak. No? Maaari pa na may mga nanganganak beyond that, pero mahirap. Ngayon, ang tanong pa minsan ng babae, bakit kami ang pinili ng Diyos na manganak? Hindi ba pwedeng lalaki ang manganak? So, ang sagot naman ng mga ibang lalaki, wag na. Tanong mo sa Diyos, bakit sa amin yung tinatanong? Pero, sabi nung isang kaibigan ko, sabi niya, siguro, ganito na lang gawin natin. Baka kung papayag ang Diyos, payag din kami. Ang unang manganganak, lalaki, halinhinan nito. Okay. Tapos, pangalawang manganganak, babae. Tapos, lalaki uli. O, tingnan natin naman kung anong mangyayari sa istorya. O, maunang manganganak, yung lalaki. Okay, sasabihin niya, hirap. Ganito palang pag-aanak. Okay. Yung pangalawa, babae. So, dalawa ng anak. Lalaki, unang manganganak, tapos babae. Sasabihin ng babae, ay, ang hirap. Pero kakayanin ko ito. Kahit sa susunod na pagkatapos ng asawa ko, ako na naman. Kaya lang, pag susunod na yung asawa na lalaki, ayaw na niya. Kasi ang hirap daw. Paano naman ang mangyayari? Dalawa na lang ang anak sa isang pamilya. Hindi titigil ang buhay sa mundo. Di ba? Pag dalawang anak, parang population control yun. Wala na. So siguro, kaya nga, God in His wisdom, sinabi, sige, tabi na muna mga lalaki. Hindi kailangan kayo para manganak yung babae, pero babae na ang manganganak. Okay. Ano ang sakop ng chastity? Ang puri ay hindi lang sinasakop ang relasyon ng isang lalaki at isang babae. Kapag nag-iisang lalaki, may asawa man o binata, bawal yung lalaruin natin ang sarili nating katawan. Medyo delikado itong pag-explain nito. No? Alam naman yung ibig ko sabihin, meron tayong organo na binigay ng Diyos na gagamitin lang pag may asawa tayo upang bigyan tayo ng anak na galing sa Diyos. Ngayon, wala tayong karapatan na sa katawan natin kung hindi natin gagamitin sa ganong
layunin na lalaruin natin ang sarili nating katawan. Malinaw naman siguro sa inyo yun. Pinapaalala ko lang yun. Sakop din ng chastity ay hindi lang mga relasyon o paglalaro sa katawan. Sakop din niya ang chastity, ang isip, impure thoughts, mga masasamang isip sa isipan natin. At saka yung pwede rin yung sa mga mata natin, nakikita natin yung pornography. Kaya ingat tayo pag nag-internet tayo, yung mga nakikita natin diyan. Isa pa din yung mga pagsasalita, yung mga kwentuhan ng mga hindi kanais-nais sa pagmamahal natin sa Diyos, yung mga sasamang conversation, yung kunyari dadaanin natin sa biro, pero hindi dapat pagbiruin ang puri. So, ang tingin natin para maiwasan natin lahat ito, hindi lang sa maiwasan pero gumawa ng mabuti, tingnan natin ang buhay pamilya. Sa tingin ko kasi kung hindi naman kayo magpapare o numerary, hindi kayo tatawagin ng Diyos, magkakaroon din kayo ng pamilya. So, maaring paalala natin sa sarili natin ito. Mahalaga ang papel ng magulang sa mga anak. Sapagkat pag nakikita ng mga anak yung mga nanay at tatay nila, sinusunod nila kung anong ginagawa. Kung naglalasing yung tatay, sasabihin niya, okay pa lang ganon. So, kung yung nanay, hindi nagluluto, pinapabayaan yung mga anak, tingin nila ganon. Pero hindi naman tayo ganon, di ba? Lalo na kayo na nag-attend kayo ng recollection, nagkukumpisa lahat kayo. So, dapat maayos yun. Pag pinakita nyo sa mga anak nyo na ginagalang din nyo, kasi meron pa rin yung iba sa atin, marami sa atin, meron pa rin tatay at nanay. Pag nakikita ng mga anak natin na ginagalang natin si lolo at si lola, yun ang ating magulang, ganun din, tutularan nila. Kaya malaking importansya ang halimbawa. So, ang isa pa sa buhay sa pamilya, maraming mga magagawa natin na para mas maging malapit ang pamilya. Di ba halos lahat tayo may cellphone, no? Siguro maganda, pag lalo na sa gabi, yung mga tatay umuwi ng maaga galing sa opisina, yung nanay magluluto, tapos na eskwelahan nyo, walang cellphone sa lamesa. Okay? Pag-usap lang kayo. Yung pag-uusapan kailangan din masaya, masigla. Hindi yung pangangaralan nyo yung isang anak nyo kunyari at sabihin nyo, bakit yung kuya mo ganda-ganda ng grade, ikaw hindi lang ganon. So, tapos pwede niyo paalala itong mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga chastity at mga mabubuting gawa. So, malaki din ang role ng kuya at ate. So, sabihin niyo sa mga anak nyo, yung mga kuya at ate, alagaan yung mga anak nyo kasi susundin din niya yung halimbawa na binibigay mo. Okay. Pag-usapan natin ang 10 Commandments. Okay? 10 utos ng Diyos. At tingnan lang natin yung mga commandments na nauukol sa ating paksa na chastity o puri. Yung tatlong una na commandments o utos ng Diyos ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Sambahin, mahalin, at sundin ang utos niya. Ang pang-apat na utos ay may magbigay galang sa mga magulang. Pag nakita ito ng anak natin, susundin tayo. Nabanggit ko na yon dati. Pag ang anak natin, yung lalaki, ay nakita nating nagbibinata. Anong ibig sabihin nun? Pupunta na lang yan sa isang araw. Dati ang pinag-usapan na niya, puro basketball, o yung aking kaklase, magulo sa klase, o yung guro namin, masyadong stricto. May araw na pagdating niya sa bahay, kahit puro lalaki doon, may nakita siya kunyari sa bus na babae, sabi niya, Dad, yung kapitbahay natin, o kung may mga babae din siyang kaklase, sabi niya, maganda yung isa. Ayun, pag napansin mo na yon, malalaman mo naman, dapat kausapin mo na siya at pag-usapan niyo itong puri, pagre-respeto sa babae at lahat na yon. Sabi niyo, hindi masama yon kung na-attract ka sa isang babae, talagang ganon, lalaki tayo. Dinaanan ko na rin yan, pero dapat respetuhin natin. Tagal pa bago tayo handa pwede magpakasal, no? Kaya dapat lang, kaibiganin lang muna natin. Ganon din, para kay Mrs., sa asawa natin,
pag nakita nila yung dalaga natin, naku, may retratong hawak, o naku, parang nanggigigil siya, na-crush daw niya yung ganito, yung ganyan, ganyan. Okay lang yun, natural lang yun. Dinaanan din ng asawa natin yun, di ba? Nung crush tayo, nung araw. So, ang sabihin lang nyo, bata ka pa, sige, natural lang yan. Turuan nyo kung ano yung puri, kung saan gagamitin, at ano yun. At sabihin mo na sa kanya na kailangan sumunod tayo sa utos ng Diyos. Okay. Ngayon, dalawang commandment pa, yung 6 and 9. Hindi ko alam kung paano ko mapapahiwatig sa inyo kung ano ibig sabihin nito, pero siguro maintindihan nyo itong barok na kasabihan, no? Huwag tayong, kinakausap ko din sarili ko, no? Pinapaalala ko kahit hindi ko ginagawa, huwag tayong mangaliwa. Linaw naman siguro pag ibig sabihin, yung tao na yun, malabo yun, nangangaliwa. Ano yung ibig masabihin? Ngayon, isang tao lang, at kung binata ka, isang girlfriend lang. Ngayon, mayroong mga pilosopo dyan, no? May nagtanong sa akin eh. Gwapo nga naman siya, no? Sabi niya, Sir, sabi niya, matanong ko nga kayo. Sabi niya, may problema ako eh, na kasi gwapo ako. Sabi niya, problema daw yun, no? Marami naman sa inyong gwapo, hindi naman yung problema. Pero sabi niya sa akin ganito, porque gwapo ako, marami mga babae na nagkakagusto sa akin. Sabi niya, paano yan? Sabi niya, yung iba sa kanila, kasal na. O yung iba, hindi ko naman talaga gusto. So, anong gagawin ko? Dapat hindi tayo nagbibigay ng pasya sa mga babae, sa lalaki lang. Sabi mo, hindi, may kapatid akong babae, tanungin mo. O yung nanay mo, kilala yung nanay ko din, mag-usap sila, ganon. So, iwasan nyo yun. Kasi hindi naman dapat na tayo pa nagbibigay ng, lalo na kung may asawa na tayo, o kahit na binata, ibang usap, kung may girlfriend na tayo. Ngayon, kung wala pa naman tayong girlfriend, binata tayo, pwede naman siguro. Kaya lang, lalo na, yung mga may asawa, wag nyong gagawin yan. Okay, so, anong gagawin nyo? Sabi ko, iwasan nyo. Paano yun kung hindi namin maiwasan? Kasama namin sa eskwelahan, lahat yun. Madali na yun, sabi ko, tumakbo kayo. Tumakbo kayo, palayo, huwag papunta dun sa babae. Kulit pa rin nung nagtatanong, sabi niya, Sir, paano naman ito? Yung kaibigan ko, hindi naman ako, sabi niya, Sir, gwapo na siya, magandang ugali. Well, sabi ko, paalala ko sa inyo, mga babae, hindi kamukha natin mga lalaki na ang unang napapansin natin yung ganda. Sa bagay, pagkatapos gusto natin yung ugali na. Karamihan ng mga babae, hindi sila nasisindak sa mga gwapo. Inuuna muna nila yung ugali, yung marespeto, malinis ang kalooban, siguro nakakatawa siya, matalino, nag-aaral, lahat yan, ang gusto nila. Tapos syempre, gusto rin naman nila, gwapo. Ayaw din naman nila yung parang lalaki na kaibigan nila, para bang yung mga nanggaling sa Manila Zoo. Hindi naman. Pero ugali ang talagang nakikita nila. So, ito na namang pilosopong lalaki, tinanong sa akin, Sir, yung kaibigan ko, paano yun? Problema yun. Kasi gwapo na siya, maganda pa yung ugali niya. Talagang maraming nga mga babae. May asawa na siya. Sabi niya, paano kung hihingi ng payo? Sabi ko, pareho pa din yung payo ko sa kanya. Iwasan niya. Sir, kung palagi siyang pinupuntahan tumakbo siya, bilisan lang niya yung takbo. Palayo. Okay. So, malapit na tayo matapos. Kalahati na. So, pag-usapan na nga natin, kasi lalaki naman tayo lahat dito Ano ba talaga ang tunay na lalaki? Tayo, na-influensya tayo, siguro mga nakikita natin, pag marami diyang beer bottle sa harap, di ba, mga advertisement. Okay, hindi naman masama uminom ng beer, okay. Ayan, tunay na lalaki yan, nakakatumba yan ng kalahating case ng beer, o ano yan, gano'n naman. Or, pinaliligiran tayo ng mga magagandang babae, sasabihin, wow, talagang iba talaga, no? Sabi mo, oo nga, lumalayo na ako, tapos meron pa sila mga babae. Yan ang mga parang naiisip natin, kaya lang, alam mo, ang tunay na lalaki, may nakasabihan na ito, nadinig na siguro nyo ito, ang tunay na lalaki, mura lang. Hindi siya tunay pag gano'n ang akala niya tunay na lalaki. Ang halaga niya, $2.95. 2 pesos and 95 centavos. Mura yung lalaking gano'n. Ang tunay na lalaki ay isa lang ang babaeng minamahal. At kung tinatawag tayo ng Diyos, hindi mag-aasawa, ang mahal natin, ang mahal na birhen. Okay? At ang Diyos, sobra-sobra na yun sa atin. Biro mo, Diyos, nakadiretso na tayo. Okay, tsaka may nanay pa din tayo, may kapatid tayong babae, marami naman.
Iba lang siyempre yung pagmamahal, hindi yung magkaasawa ka. So, yung tunay na lalaki, isa lang babae ang minamahal. Isa o dalawang beer, pwede na yon. Kung kasama natin, mga kaibigan natin, kinakantsawan tayo, kunyari, birthday nung isa o kababasketball lang, paminsan-minsan, hindi naman masama na puro lalaki kayo, na iinom kayo ng beer. Kaya lang, pag medyo napapadala yun, hindi maganda. Kung ang asawa nyo o kapatid nyo o kilala yung kapatid nila o asawa nila, pwede naman paminsan magsama kayo ng asawa nyo o kapatid nyo. So, ayun. Kung kinukulit pa rin kayo ng mga kaibigan nyo na kinakantsawan kayo na uuwi kayong maaga, paano naman yun? Maglampas alas 12 na. May klase pa kayo kinabukasan o may opisina pa kayo o ano yan. Tapos kakantsawan kayo. Takot kasi sa asawa yan, kaya uuwi. Huwag na nyo sagutin na, hindi, mas mahal ko yung asawa ko sa inyo. Huwag na yun, gano'n. Ngitian na lang nyo. Sabi nyo, good night. Alis na kayo. Pag sumobra na yung kantsaw nila na palaging gano'n, makikita mo naman yung iba susunod na rin sa'yo eh. Sabi na, sige ako na, aalis na rin ako kasi gabi na rin eh. Tsaka mahirap to, pag gabi ka dumadating sa bahay. Pag mga ibang kaibigan mo, hindi lahat. Maaaring siguro isipin nyo, palitan na lang yung mga kaibigan nyo, mas mahalaga yung pamilya nyo kaysa sa kanila. Okay. So, sige, tatlo na lang paksa. Si Jesus, nung nabubuhay sa mundo, ay pinagbintangan ng mga masasamang tao na kung ano-ano mga sinasabi nila tungkol sa Kanya. Na nagpapanggap daw siya na Diyos, hindi naman daw totoo. Na yung demonyo daw at si Jesus magkakampi. Hindi daw totoo yung mga milagro ng Diyos, no? Nabubulag lang daw tayo at para lang magic lang daw yon. Yung pangako daw ng Diyos, walang halaga. Pinapangako daw niyan langit, kabaan ng buhay, lahat yon. Pero wala sa kanila, itong mga sasamang tao, wala sila na inaccuse si Jesus, no? Pinagbantaan si Jesus na ikaw, wala kang puri. Talaga nakikita naman nila, hindi nila masasabi yun. Pati sila humahanga sa puri, sa chastity, sa kalooban ng Diyos. Kaya wala sa kanila nagsalita ng ganon. Isa pang tao, pero hindi siya Diyos. Pero siya yung tatay ng Diyos habang Diyos ay nabubuhay dito sa mundo, si Saint Joseph. Inukol ng Katolikong simbahan na ang 2021 ay year ni Saint Joseph. Magandang pagkakataon tayo na ito na magdasal tayo kay Saint Joseph. Biro mo nung panahon niya dito sa lupa, namatay siya bago pinako ang cross, no? Pero biro mo, magkasama sila for 30 years, no? Ng mahal na Birhen at saka ang Diyos bago siya namatay. Ngayon, si Saint Joseph, sigurado tayo, nasa langit. Kapiling niya mismo yung Diyos at mahal na Birhen. Kaya kung meron tayong gustong idasal, madali siyang lapitan ng Diyos para sabihin sa Kanya. So, alalahanin natin na magdasal tayo kay Saint Joseph. Okay? Tapos na itong ating talk sa Fourth Sunday. Hindi ko kayo nakikita pero sinabi ko sa umpisa naman, nakikita nyo ako. Sapat na sa akin yon. Okay? So, malakas ang pakiramdam ko kahit hindi ko kayo nakikita. Mabubuti kayong tao. Siguro itong binigay ko na talk hindi para sa inyo, baka sa mga kaibigan nyo kung meron kayo na pasaway o mga ganyan o hindi, no? O mga hindi pa nyo kilala. So, gumawa kayo ng tawag nila apostolate, no? So, kung mabubuti kayong tao, napapakiramdaman ko yon. So, paalala nyo sa mga kaibigan nyo yung pagkukumpisal, pagre-respeto sa asawa, isang babae lang, yung hinay-hinay lang sa pag-iinom, lahat yan. Okay? Salamat. Tuloy nyo ang paging mabuti nyong asawa, mga binata, mga mabuting binata. So, salamat tayo sa Diyos na magsama ulit tayo. Magdasal tayo ngayon ng Hail Mary para tapusin na itong ating paksa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Saint Paul, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humingi ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito naman muli sa ating huling yugto ng ating buwanan paghubog. Last second meditation. At narito muli ang ating Panginoon para ating hilingan ng tulong at liwanag sa ating pagsusuri ng ating sarili. At na ating malaliman ang ating pagkaunawa sa kanyang pagtatalaga dito sa loob ng tabernakulo, misteryo ng kanyang pagmamahal. Bakit pagkatapos ng kanyang pagdusa, pagkamatay at pagkabuhay sa krus, siya'y nakapag-isip pa rin na bumalik o manatili sa ibabaw ng mundo sa pamagitan noong kapangyarihan na kanyang ipinagkaloob sa mga alagad. Gawin niyo bilang pag-aalala sa akin itong sakripisyo, itong huling hapunan na tayo'y magkakasama at kumakain, pero itong aking ibibigay ang katawan at dugo, no? At inyong kakainin, pero yung nalalabis ay ating inilalagay sa tabernakulo, Blessed Sacrament, sa atin mga adoration chapel sa buong mundo, sa mga simbahan. At hindi natin maunawaan, maaari lang paglaliman natin kung bakit. Makikita lang natin na kasi napakahalaga yung inyong ginawa para sa amin na kami iligtas sa kapahamakan. Tulad ng napahamak ang aming unang magulang, si Adan at Eva, at napalayas, pero hindi nyo sila pinabayaan at yun ang kanilang ginawa, paglapastangan. Binigyan nyo sila ng pag-asa at kami na mga makasalanan na maaring makabalik. Na yung nagawang kasalanan mapagsisihan, no? At parang mabuksan muli ang pintuan ng kalangitan. Walang iba ang paparito at pumarito, kundi yung anak ng Diyos na ipinangako agad-agad pagkatapos ng pagkabaksak ng ating unang magulang. Ipinangako na may darating na magliligtas sa atin. Matagal na panahon na paghahanda sa lumang tipan at hanggang dumating sa kapanahunan ni Jesucristo, 2,000 taon na siya ay naparito at kanya nang ipinahayag. Siya na nagpakilala ng madalian damat, 3 taon, at kanya nang itinuro sa kanyang mga disipulo kung anong kanilang dapat paniwalaan at napakita naman niya lahat ng kanyang kapangyarihan na siya ang magliligtas sa mga makasalanan tulad natin at babayaran
at walang ibang kabayaran, no? Hindi sa labi lamang na pananalita, kundi sa kanyang paggawa in action, at hindi ganun kadali na pagsasabuhay ng sakripisyo, kundi yung kanyang buhay, nakita natin yung kanyang pasyon, pagdusa, Biyernes Santo. Napakadali, pero ang pangyayari ay hindi sa tao, kundi sa Diyos, anak ng Diyos mismo. Kaya hindi lang napakahalaga, kaya at walang kapantay. Yun ang kanyang ibinayad, sariling buhay niya at dumaan sa paghihirap. Kaya dahil mauunawaan natin ganung kahalaga ang kanyang ipinarito, yung pagligtas sa atin, ayaw niyang mapahamak kahit sino man. Kaya sabi niya, I want to save all souls. Lahat ng kaluluwa. No, pati na yun nawawala. Yung mga tupa na isa lang ang tumakbo, siya'y hinabol niya para kanyang sagipin at pinasan. Isa lang yun. Iniwan niya yung nandoon, 99, para doon sa isa. Ganon ang gagawin sa atin. Sa lahat ng makasalanan, ibig niyang iligtas lahat. Dahil mabigat ang mangyayari. Itong ating nararanasan na pandemic, o yung mga nangyari sa iba't ibang kumpanya, nagsarado, yung mga negosyo nawala, yung mga trabaho, nawalan ng trabaho, nawalan ng sweldo, nagugutom, naghihirap, namatay dahil sa COVID, iba't ibang dahilan. Pero ganun pa man, alam natin na pansamantalang kabuhayan na meron tayo dito sa ibabaw ng mundo na yun ang nakaplano. Kahit sinong tao na nandito na binigyan ng pagkakataon, 100 taon na mahaba-haba na yun. Kadalasan sa atin, sa 60, senior, bonus, 10 taon o 20 taon. Yun na yun. At pagkatapos, ating pananagutan kung tayo bagay nakinig at sa kanyang pag-alok sa atin, napasanin natin ang krus na inilagay sa ating balikat, ating pinasan o ating binaba at tayo'y nagwala. Tayo'y nagpakasarap ng buhay na maraming ganun nga ang nakikita natin sa ating paligid, sa gitna ng mundo. Maraming negosyo, maraming kumikita, maraming mga tao na nawawala dahil sa konting sarap na inaalok ng buhay. Sila'y akala nila, yun na yun. Yun ang kanilang gusto. Magpakasarap ng ilang araw o isang buwan o ilang taon, pero pansamantala dahil kahit sino man mayaman katulad ni Henry C., inabot lang ng 90 at iniwan na niya yung mga malls niya at yung ilang bilyon sa BDO na kanyang sariling bangko. Hindi niya madala. Hindi niya magamit. Hindi niya kung pwedeng masabi, ito yung aking swerte. No? At ngayon iyon na. Hindi titingnan. Hindi mahalaga yon. Ang paghuhusga kung ano yung ayong pananampalataya sa Diyos. Kung ano yung iyong sinunod sa kanyang patakaran. Sa kanyang utos. Yung 10 utos na tayo'y mapalad dahil ating alam na pag nabasa natin at naunawaan natin ang bawat isa, no? At ngayon gagawin na lang natin sa tulong ng Panginoon. Kaya tayo nagdarasal. Dahil kung tayo lang, alam natin
madali tayo na mawala. At nawawala talaga, nadadala, natutukso ng demonyo, ng kamunduhan. Nakakalimutan na rin, sandali. Hindi naman tayo para dyan. Pansamantala siguro, pero kung lumalabag tayo sa utos ng Panginoon, mahirap na. Dahil putol ang tulay. Hindi pwedeng dumaan ang grasya. At kapag tayo'y managot at putol yung grasya, yung ating relasyon sa Diyos, ano kaya ang bayaran nito? Alam ba natin? Alamin, dapat alam. Dapat masabi sa lahat ng mga tao. Dahil no exception. Dito pag na-COVID cremation, ito, si ganito ito, abo na. Hindi rin naman siya magtataka dahil kada Miyerkules de Ceniza as Wednesday, yun ang naririnig habang nilalagay sa noo yung abo. Ikaw ay abo at sa abo ka rin babalik. Ito na, cremated na. Totoo na, nangyari na. Ano pa man yung klaseng buhay niya, doon nahuhusgahan ng Panginoon. Ikaw ba'y nakinig? Ikaw ba'y sumunod? Napaglabanan mo ba ang mga kahinaan mo? Ang mga nangyari dahil sa ating kasalanan original, ay nandun na yung kapalaluan, nandun na yung kalaswaan, nandun na yung katamaran. Ikaw ba'y bumigay doon sa mga kahinaan na yun? Yun ang tatanong niya sa isa't isa sa atin, sa kanila, sa akin, at sa lahat. Sana hindi tayo mahuli. Sana wag tayong pabaya. Dahil kung nandito si Lord up to the end of the world, hanggang may pare na nagmimisa, hanggang may pare nagmimisa para mabigyan tayo ng Eucharistia, para mabigyan tayo ng pagkain na nagbibigay buhay walang hanggan, nandun siya, si Lord. Makakasama tayo. Wala na ako, wala ka na, meron pa, nandiyan pa rin siya para sa iba pang parating. Dahil hindi pa tapos ang mundo. Patuloy pa, hindi natin alam kung kailan, pero darating at darating na pag dumating, wala na siya. Wala na yung pare, tapos na. Either nandun na tayo na nagwagi at kasama siya habang buhay na walang hanggan, o pag tayo'y nagkamali sa ating piniling landas, na imbis na sumunod sa Kanya, pasanin yung krus, masunod yung Kanyang utos, ating binaliwala, pinabayaan, lalo na kapag inaalok tayo na tuwing linggo, magsimba tayo, magmisa tayo. Itong pandemic siguro may exception pa dahil medyo hindi pa maluwag, hindi pa new normal. Pero yung mga sinauna o pagkatapos na tayo ay nasa regular na vaccinated na lahat at kailangan na bumalik muli sa simbahan, kailangan sumimba na linggo-linggo, doon na makikita kung tayo'y interesadong maligtas. At kung interesadong maligtas, sa obligasyon natin ng ikatlong utos, sisimba at sisimba tayo, hindi lang linggo, kundi araw-araw, mamumuhunan na tayo. Sisiguraduhin na natin na may investment tayo, Lunes, Martes, pwede lang. Total, kalahating oras lang naman araw-araw. Pero napakahalaga ng investment na yan. Hindi madadaan sa pera, kundi sa grasya. Sa grasya na pinapagkaloob sa atin ng Diyos. Na balang araw, ating makakamtan. At habang pansamantala na wala pa tayo doon, at araw-araw may mga ginagawa, may mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga dinarahanan, may sakit, kunyari, no, na, wow, masakit, ang likod ko, ako may cancer, kailangan ako magpagaling, so ingat na ingat, o kung ano man, sa trabaho, no, mahirap, maraming ginagawa. Doon natin simulan
no, natanggapin yung mga pagsubok, yung mga hirap na kaya natin maidaos, no, may alay sa Diyos. Lord, itong maliit na pagsubok na ito, itong mabigat na pasanin na to, papasanin ko alang-alang sa iyo. Alang-alang din sa aking naiisip na serbisyo sa aking kapwa. Dahil pag ginawa ko to at ginawa ko yun, yun ay serbisyo na iyong iniutos para sa kapwa. Mahalin mo yung iyong kapwa, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ipakikita natin sa kanila, tutulungan natin sila. Hindi na kailangan tayo maghintay ng uutusan pa, kundi volunteer. Dahil nga yung gawa natin, hindi pakitan tao, kundi pag-alay sa Diyos. No? Anuman sakripisyo ating daranasan. Dahil nakita natin yung modelo natin, hindi naman siya inutusan na gawin, kundi siya mismo kanyang inalay ang kanyang sarili bilang tugon na kabayaran para sa kanyang ama na nagkasala ang sanlibutan. Kaya tayo'y maraming bayaran, no? Sa listahan ng utang, bayaran na natin. Sa mga pahiram sa bangko, mga loans, yung sasakyan na installment, hindi ka na makabayad, balik mo yung sasakyan. Maraming bumalik, nandun na, nakaparada. Second hand car. Bakit? Kasi nga, nawalan ng trabaho, nawalan ng sweldo, nagsara yung negosyo, no, wala nang lumilipad, kahit na piloto na maganda ang kanilang sahod, wala na rin. Ano yung eroplanong ililipad mo? Wala kang ililipad na biyahero. Maghanap ka na ng iba pa, sideline. Mga pagsubok sa ating kasalukuyang buhay, mga dinadaanan natin ngayon sa pandemic, marami. Pero mahalin natin. No, imbis na talikuran natin, kainisan natin, magalit tayo, sisihin natin ng Diyos na ikaw ba'y nandyan? Ano ba yung halaga ng oratio imperata? Dasal kami ng dasal araw-araw, walang nangyayari, 1 taon mahigit na, saan ka ba? Parang sinisisi natin siya, nawawala na yung ating tiwala. O dapat magtiwala tayo sa Panginoon, na siya pa rin ang makapangyarihan Diyos. Siya pa rin ang ating Ama na nagbigay buhay sa atin. Itong mga pagsubok na ipinakita niya sa atin, na malamang hindi natin lubusan maunawaan, bakit ito, bakit yun, pwede tayong magbakit. Pero sa panghuli, kayo pa rin, Lord, ang aming kinikilalang Diyos. Alam niyo lahat. Kung alam niyo rin kung bakit kami nagdurusa ng ganitong hirap, kung inyong pinahintulutan nga yung mga unang Kristiyano na dahil sa kanilang pananampalataya, sila'y pinapatay ng emperor. Sila'y yung mga persecution, kinukulong, pinakakain sa mga leon. Pinahintulutan yung magpatibay, magpakita ng kanilang pananampalataya. At hindi sila umatras. Sila'y, kumbaga, natutuwa. Bakit? Kapag kami mapatay sa aming pagpapakita ng aming pananampalataya, kami makakasama ng Panginoon. Magsisimula na yung buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa kanila at sa atin. Yun naman ang ating pinananabikan. Buhay na walang hanggan, hindi pa natin nakikita. Pero tayo nagtitiwala na siya hindi niya tayo niloloko o nagsisinungaling o kumbaga salita lang. Alam natin, Lord, lahat ng iyong sinabi, lahat ng mga milagro na sa isang salita mo lamang, nagkamilagro. Kaya ngayon pa,
Ngayong pa na nandiyan na kayo, na ito yung pinakamilagro na kayo'y ibig kaming samahan habang buhay na anytime, lalo na kami dito sa Mulabe na ibig namin kayong dalawin, ibig namin makipag-usap sa inyo, no? Nandito lang kayo, hindi na kami makipag-appointment sa Adoration Chapel, ganun din, palagi. Pagpasok ng isang nananampalataya, nandun si Lord. May ilaw. Nandyan si Lord. Hindi tinanggal ni Father. Ganun yun. Pagmamahal. Kaya pansamantala, yung ating dapat bayaran na natin. Huwag na natin ilagay sa bandang huli at bayaran natin sa purgatorio kung makalusot man tayo at purgatorio ang ating marating. Dahil napatawad ang mga mabibigat na kasalanan natin, pero may utang pa. Yung ating mga ikinumpisal na pinatawad naman ng Panginoon, pero bayaran mo yan. Si Father nagbigay sa iyo ng isang rosaryo, nagbigay ng estasyon, no? Way of the Cross. O mag-pilgrimage ka sa shrine ng Mama Mary. Okay, binigay, napakagaan. Katumbas ng mga kalokohan o mga bagay na ginawa natin laban sa kalinisan, yun lang ang naibigay ni Father. Kaya tayo kusa nagagawa ng mga iba't ibang maliliit na bagay na pwede natin may alay sa Diyos. Yun ay mahalaga. Maliliit lang. Huwag tayong mag-iisip, pagdating ng mahal na araw, ako'y magpapasa ng krus, ako'y magpapapako, ako'y magpapalatigo. Hindi na kailangan umabot doon. Dahil ang kanyang hinihiling, lalo na sa turo ni San Jose Maria, yung mga bagay na ginagawa mo sa araw-araw. Kung sinanay sa kusina, yung trabaho mo sa kusina, huwag kang tamarin, ayusin mo, may nakatingin, wala, huwag mong pabayaan na hindi matapos, na hindi malinis. Doon naman sa mga opisina na alam mo kung ano dapat mo rin tapusin dahil yun ang bilin, no, ng boss, ng iyong supervisor. So, yun din ang gagawin. Nandyan man siya o wala. May inspection man o wala, gagawin natin. Bakit? Yun ang inaasahan, hindi lang ng supervisor, kundi ng Panginoon, yun ang iyong katungkulan bilang manggagawa, bilang nanagot sa isang trabaho na pinagbilin sa iyo. Yun ang mga bagay na sa araw-araw na takbo natin, nandoon yung mga maliliit na pagsubok o hirap na maaari nating mayalay para bumuo sa katumbas ng ating paghihirapan sa purgatorio. Matanggal na natin yung sa purgatorio para pag tayo yumao at tawagin ng Panginoon, tayo dire-diretso sa langit. At yung mga voluntaryong inialay natin sa kanila para doon sa mga kaluluwa hindi na ipagdasal. Sa kanila pupunta yung mga tulong na yon, yung mga dasal na yon. At kung tayo kailangan humingi ng tawad, dahil kung may utang, may kasalanan na gawa. At kung may kasalanan na gawa, walang maitatago kay Lord. Naitago, hindi alam ni Mrs., hindi alam ng boss, hindi alam ng kung sino man dahil tayo lang nakakalam, nasa sa isip natin. O itong ating nakita lang ng ating mata na bawal, kailangan tayong lumapit sa Panginoon para na ating hilingin ng kapatawaran. Magpakumbaba, pag-amin ng kamalian, kasalanan, at ihingi ng tawad. Agad-agad bago tayo magpahinga, matulog. At kung may pagkakataon, dahil nandyan ang paroko sa ating parokya, dahil meron tayong kaibigan na pare, tulad dito, nakipag-appointment sa akin, Father, punta ko riyan, mamaya, no, alas 4. Then, pag sinabi ko, nandito ako. Narating siya at
Yun ang kanyang ibig mangyari. Ako po'y mangungumpisal. Sakramento ng pangumpisal. Itinatag ni Jesucristo. Bakit? Doon sa mga nagsisisi. Para mabigyan ng hindi lang absolusyon, pagpapatawad ng kasalanan, kundi ng grasya. Sacramental grace. Kailangan ko yun. Kailangan ng bawat isa sa atin para lalong tumibay. Ngayon nagsisisi, pero baka sa makalawa, nandiyan na naman yung tukso, may panlaban na tayo. Parang may vaccine na ba? No, na dahil ako'y na-vaccinated na, kahit pa dumating yung virus, kaya kong panindigan. Hindi na ako tutumba, mahihilo o kung ano-anong mararamdaman ko. Dahil napaghandaan ko na yan. Yun ang ating natatanggap kapag tayo nakapangumpisal para magsimula muli. At gano'n ang palagi na ituro ni San Jose Maria. Pagsisimula, to begin again and begin again. At yung pagsisimula natin, kung natuto na tayo sa ating pagkadapa. Alam na natin yun, naging dahilan. Ayaw na natin maulit. No, nagkaroon na tayo ng diksyon. Kaya, supposed to be, hindi na tayo babaksak sa ganun din pagkakataon. Pain ng demonyo. At yung pampalakas, walang wala ang sinasabi nga natin, yung Eucharistia na kung maaari natin pananabikan araw-araw pag tayo nasa new normal na at nakakapagsimba na at posibleng dumalo sa misa at komunyon, bakit hindi? Lalo na kung isasabay natin sa pangalan ni San Jose Maria noong isang buwan ng Hunyo ng kanyang celebration na yung kabanalan tayo'y tinatawag at kabanalan na tayo'y tumutugon na ating gusto. Yes, Lord. Gusto namin maging banal. No? Habang kami nandito, habang kami nagtatrabaho, habang kami tumatanda, habang may mga iba't ibang inaasikaso, maghapon, dito, doon, sa opisina, sa pamilya, kasama ang mga kaibigan, sa apostolado na aking sinishare. No, sa Facebook, share. Yung magaganda, yung masama, huwag nating i-share. Dahil magpapahamak natin yung iba. Pero yung magandang bagay na natutunan natin, gusto natin maipalam sa kanila, yun ang sharing ng social media. Napakaganda dahil, Lord, di ba, sila iyong niligtas din. Kasama sila, lahat. Ayaw natin na may isang kaluluwa na nandoon sa impyerno na susunog, umiiyak, ay sumisigaw dahil siya nagdurusa, dahil siya ay sinusunog ng impyerno at hindi niya makasama habang buhay ang kanyang tagapaglikha, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang kumbagang kaibigan na mahal siya pero tinakwil ng buong laya, natural. No? Dahil kung hindi malaya, hindi tayo mapaparusahan. Kung ang mga kaluluwa ay mapadpad doon sa impyerno dahil kanilang ginusto. Hindi dahil sa gusto ni Lord o hindi na sila binigyan ng pagkakataon, makaahon, mapatawad. Ay nandyan yung good thief, Panginoon. Huwag niyo akong pabayaan, inyong alalahanin ako sa inyong kaharian. Sumagot kaagad si Lord kahit na siya naghihingalo na at mamamatay na. Today you will be with me in paradise. Biro mo, hindi niya pinabayaan na gano'n na lang na humihingi pero hindi na niya sinagot. Sinagot niya kaagad. Kaya nangangahulugan tayo, basta may hinaing tayo, may ibig hilingin sa Kanya, sasagutin niya tayo lahat. Kung kailangan lang tayo maging pasyensya, maghantay, no, at sige lang na gawin yung mga pinagbili niya, hindi tayo mawawala sa Kanyang piling. Ngayon sa ibabaw ng mundo, kasama natin siya.
balang araw na tayo'y kanyang tawagin pag tayo'y tumanda na o magkasakit at yumao, tayo'y dapat palaging handa. Kailangan handa tayo. Dahil yun naman ang importante, no? Hindi yung mabibigla tayo, ito na pala ang katapusan ko. Hindi. Hindi pa dumarating, sinasabi na natin yung preparation for a happy death. No? Hindi ko alam kung kailan, pero inihahanda ko. Kung ngayong gabi man, bukas ng gabi man, anytime man ma-COVID ako, no, bigla akong himatayin at hindi na magising, Lord, handa ako humarap sa iyo at hindi natatakot. So hilingin natin sa ating mahal na ina na patuloy yung kanyang pagbigay ng napakaraming grasya sa lahat ng tao para siya ay ating makasama habang buhay. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong Ina, San Jose, aking Ama at Poon, Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako.